praise. Ayan, good morning po sa bawat isa sa atin. Bago po tayo mag-start, buksan po muna natin yung mga Bible natin. Sa Matthew chapter 2, o Mateo chapter 2, verses 1 to 12. Yan. Kahit anong version po, salitan tayo. After ko basahin, then, chapter 2 po, chapter 2. After ko basahin, kayo naman, no? Amen po kung say amen kung nakita na. Yan. I hope na marami sa atin may dalang Bible, no? Sige po, basahin po natin. Ako po muna din, kayo naman po yung susunod. In any version, pwede nyo po basahin. Matthew chapter 2, verse 1 to 12. Verse 1, after Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem. Basa po. Verse 3, when King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. Verse 4, verse 5, in Bethlehem in Judea, they replied, for this is what the prophet was written. Verse 6, verse 7, then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. Verse 8, verse 9, after they had heard the king, they went on their way. And the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. Verse 10. Verse 11. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Verse 12, sabay-sabay po tayo. Ready, go? And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa umagang ito, sa panibagong buhay at kalakasan na patuloy niyo pong ibinibigay sa amin. Lord, sa mga oras pong ito, humihingi po kami ng paggabay sa inyo sa amin pong pag-aaral ng inyo pong mga salita. Samahin niyo po kami, patuloy niyo pong buksan yung puso't isipan namin sa amin pong mga maririnig na salita ninyo. At dalangin din po namin, Lord, na kayo po ang patuloy na manguna sa buhay ng bawat isa. Patuloy niyo po kaming gawing ganap, Panginoon, sa presensya ninyo. Lubos po kami nagpapasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan. Okay po, good morning po ulit sa bawat isa. Ayan. Alam ko, pamilya naman na kayo sa akin eh. Basta, pag nakikita nyo, gwapo, ano yan? Pastor Anthony kagad yan. Yes. Pasko eh, saka hawak ko yung mic, walang ko kontra. Okay? Ayan po, pagbigyan. Pagbigyan, Pasko naman. Okay. Ngayon po, no, ito yung panahon, malapit na yung Kapaskuhan. Tama? Tama po ba? Amen ba? Amen.
Yan. Marami sa atin, hindi natin alam kung para saan or paano nag-originate yung Pasko. Di ba? Pero may ibibigay ako sa inyong trivia para sa background din natin, para maintindihan natin. Paki-flash po sa ano, no? Ayan. Sabi dito sa economictimes.com, Christmas started on December 25, 336 AD. Yun yung unang kapaskuhan ng mga Kristiyano. Okay? Bakit? When the first Christian Roman Emperor Constantine, pati yung isang Pope, si Pope Julius the first, announced that the birth of Jesus would be, tandaan natin yung salitang ginamit commemorated. To commemorate on December 25th. Dati kasi, sa Rome, ang Kapaskuhan, ino-offer nila, kumbaga inaalay nila yung time na yon para sa dalawang Diyos. Si Saturn, ang Christmas sa kanila tinatawag na Saturnalia. Okay, para sa kalaman po natin sinasamba nila yung Diyos na si Saturn at yung binansagan na unconquerable sun na si Mithras. Parehas po yun sa December 25. Ngayon, na-realize ni Constantine, ang daming halimbawa, ito, J. Cuarto, no? Ito yung Christian Church. Tapos magugulat na lang sila sa tapat nila yung mga pagan churches. Pagdating ng December 17, lahat nag-a-attend sa mga church nila, sa mga temple nila. Tapos nagbibigayan ng mga regalo. Ganon kasi sila mag-celebrate ng Christmas nila, ng Saturnalia. From December 17 to December 24, nagbibigayan sila ng mga regalo. Okay? Ngayon, sabi ni Constantine, pati ni Pope Julius, sabi nila, hindi pwede mangyari. Tatapatan natin yon. Ang dami nilang member, may simbang gabi sila, maggagawa rin tayo. Magsisimbang gabi rin tayo. May bigayan sila ng regalo, mamimigay din tayo. 1,000! Joke lang. Hindi. Pero ganun po yun namimigay talaga sila ng mga regalo. Pero ang tanong, sa context ba ng Christianity ay tama? Kaya marami nagtataka yung Christmas yun naman sa Christian, kinopya nyo lang yan sa ibang religion sa pagan worship Pero ito po yung sasabihin ko sa inyo. Ang kahalagahan ng Kapaskuhan, kasi marami tayong binibigay, tama? Tandaan natin yung sinabi to commemorate. Ibig sabihin, paraan lang ng pag-ala. Bakit? Kasi ang Kristiyano, hindi lang naman tuwing December nagbibigay. Nagbibigay ang Kristiyano every day. Di ba? Kasi araw-araw tayong Christian. Hindi lang tayo Christian tuwing December or Sunday Christian. Mabait lang pag linggo. Ay, sinong ganon? Baka may ganon pa, Ayan, mamaya pag-uusapan natin yon. Nakukuha po natin. Ito lang yung way to commemorate. For example, para mas maintindihan natin, araw-araw, nag-enjoy tayo sa buhay natin, tama? Pero nagbibigay tayo ng isang araw para makommemorate, para pahalagahan yung araw ng kapanganakan natin. Kung kailan tayo nabuhay. At ang tawag natin doon ay birthday. Sino may mga asawa? Tingnan nyo. Ayan, may mga asawa. Meron ba tayong wedding anniversary? Yan. Di ba? Araw-araw kayo magkasama. Tama? Nagkakasawaan na ba kayo ng mukha? Di ba, nung mga unang araw, pagbagong kasal, pagising mo, ay, ang saya naman. Pagising ko, kaharap ko yung mahal ko. Pagkatapos ng 1 taon, 5 taon, pagising mo, ito na naman? Wala na bang bago? Pero ang point nun, araw-araw minamahal natin sila. Tama po? Pero yung wedding anniversary, nagsiseparate tayo ng time ng araw kung kailan natin i-commemorate, naalalahanin yung araw kung kailan nabuo yung pagmamahala natin sa isa't isa. Tama po? So, ang Christmas natin ganun din. At para maintindihan natin kung ano pinagkaiba natin sa pagan worship,
Kasi kaya tayo nagbibigay at nagsiselebrate ng Christmas kasi Diyos ang unang nagbigay ng regalo sa atin. Amen? Hindi tayo. Okay? Nakukuha po natin. Yun yung kahalagahan nung Kapaskuhan. Meron ang isang kwento eh. Narinig ko lang naman to. Sabi nung isang kapatid, tingnan mo kapatid oh. Bro, tingnan mo, meron akong singsing dito. Regalo ko sa asawa ko. Diamond. Sabi nung kapatid niya, sabi niya, paano yan yung misis mo ang gusto Ford Everest, 4 wheels. Sabi nung isa, hindi, huwag ganun, huwag mo na paalala. Mahirap humanap ng peking 4 wheels. Yung diamond okay lang. Ngayon, sa time natin ngayon, ang daming mga product na fake. Tama? Pati Kristiyano ba fake din? Ay, hindi naman. Pero ang point ito, binibigay natin kung ano yung abot ng ating makakaya. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Diba? Kasi, magandang bagay yun eh. Diba? Ang Diyos nagbigay din ng magandang bagay sa atin. At yun yung una muna natin pag-usapan. Doon lang tayo sa kabilang chapter 1 tayo ng Matthew, basahin natin, no? Para mas maintindihan natin. Sabi dito, Matthew 1, chapter 1 to 6 lang, mahaba yung genealogy ni Jesus. Kukuhain natin kung ano yung kailangan lang natin. Sabi dito, this is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Okay, liliwanagin ko po ang purpose ni Mateo, bakit nga sinulat yan para patunayan na si Jesus ay nasa line ng mga kings. Legit siyang hari. Hindi dineclare ng Diyos, kundi biologically naka-align siya sa angkan ni David. Amen? Ayan. So sabi po dito, from Abraham, ayan, was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah, and his brothers. Next po, verse 3, ang sabi dito, Judah, the father of Perez, and Zerah, whose mother was, tandaan natin yung pangalan, Tamar. Kilala ba natin si Tamar? Okay. Sabi dito, Perez, the father of Hezron, Hezron, the father of Ram, Ram, the father of Aminadab, Aminadab, the father of Nashon, Nashon, the father of Salmon. Next po. Then, sabi pa dito, Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Okay? Kilala ba natin? Okay. Buti, nagbabasa tayong Bible. Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Kilala natin? Okay, hindi yan yung kapitbahay nyo, Obed, the father of Jesse. Verse 6, and Jesse, the father of King David. David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah's wife. Anong pangalan? Si Bathsheba. Kilala? Ngayon, yung mga nabanggit na kababaihan na yan, tandaan natin, sa panahon nila, ang laging priority kalalakihan. Amen? Ay, wala nag-aamin. Sa time nila, lagi na si-set aside yung mga kababaihan. Yun yung culture sa kanila. By culture kasi ang headship lagi na pupunta sa kalalakihan. Kaya pag na-mention yung pangalan mo sa Bible, sa Scripture, ibig sabihin may certain kang bagay na gaganapan sa Bible. Bilang isang babae, ngayon tingnan natin kung sino yung mga yon. Paalala, yung mga nabanggit kanina, hindi sila matutuwid na babae. Next slide po. Isa-isahin natin. Ito na, Ito yung mga women, yung scene and reference. Unahin natin si Tamar. Si Tamar, ang kasalanan na ginawa niya, she was a deceiver. Okay? Deceiver, manluloko, manlilinlang. Okay? Nasa Genesis chapter 38 po yan. Ngayon, sino ba yan si Tamar? Si Tamar, unang-una sa lahat,
siya yung daughter-in-law ni Judah. Okay? Ngayon si Judah may anak, yun yung asawa ni Tamar. Kaso namatay. By culture kasi kapag namatay yung asawa, ang dapat na kukuha dun sa asawang naiwan ay yung kapatid. Okay? Kaso, instead na magkaanak sila, ginawa ng hindi maganda ni Tamar, hindi natuloy. So ano nangyari? Yung asawa niya, yung kapatid ng asawa niya, namatay din. Ngayon nagtaka si Judah, sabi niya, wait lang. Pati ba naman tong bunso ibibigay ko pa? Oh. Sabi, parang asama naman itong babae na to. Lahat na ng mga anak ko iniisa-isa. So sabi niya, inutakan niya si Tamar, sabi niya, masyado pang bata yung bunso. Pag lumaki sa ako, ibibigay sa'yo. Ang problema malaki na, hindi ibinigay. Saka siya gumawa ng paraan. Si Tamar, nagdamit siya ng pang-prostitute. Tapos, nagbalot siya ng sarili niya. Tapos, kinatagpo niya naging harlot siya in short. Okay, nagbenta na naman. Anong ibang term nun? Basta yun, nagbenta na naman. Prostitute, yun. Panggap siya bilang prostitute. At ang bumili sa kanya ay ang kanyang stepdad. Ako, yari. So in short, naanakan siya ng kanyang stepfather. Stepfather, hindi. Father-in-law. Okay? Yun ang nangyari. Diniceive niya para hindi mapahiya yung pangalan ni Tamar na walang asawa kasi ang pagiging balo sa kanila ay isang curse. Sabi niya, hindi pwede balo ako. Wala na yung mga anak, trinidor pa ako sa pangatlo, yung tatay ang tatargetin ko. Ngayon, kasama siya sa genealogy ni Jesus. Ang pangalawa si Rehab. Ito si Rehab, legit na prostitute. Siya yung tumanggap sa mga spy kina Joshua, kina Caleb doon sa sa Jericho. Matandaan po natin yan. Next po tayo. Sumunod naman, sino yung sumunod? Yan, si Ruth. Isang Moabite, isang Moabita. Hindi siya Israelita para sa pagkakaalam po natin, ha? Ano ba yung mga Moabite na yan? A nation that causes Israelites to sin. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila. Kaya kung mapapansin niyo sa Book of Ruth, puro taghirap, kaya pumunta sila kay Boaz. Okay? Ayun yung nangyari nun. Si Ruth ay isang Moabite, foreigner. Ibig sabihin, wala sa kanya yung dugo ni Jacob na kinikilala natin bilang Israel. Hindi siya isang Israelita. And last, si Bathsheba, yung mahilig maligo. Yan. Sa dami ng pagliliguan, dun pa sa natatanaw ng iba. Kaya naman pati si King David, na-attract din. Kaya si Bathsheba ay tempter. Ngayon, anong kahalagahan ito? Bakit natin pinag-uusapan itong mga bagay na to, no? Ito po, pakinggan nyo ako na maigi. Kahit anong sama mo o sama ng isang tao, tanda po natin, ulitin ko kahit anong sama ng isang tao o kung gaano kalaking kasalanan natin sa Diyos, yan yung dahilan bakit napunta dito si Kristo. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo sa Kanya, mahal ka ng Diyos. Yan, di ba? Yun yung kahalagahan nun eh. Bakit? Ano ba yung sinasabi ng Bible about kay Jesus? Sige po, tuloy tayo. Ang sabi dito, sa Matthew chapter 1, verse 21 to 23, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Okay? Because he will save his people from their sins. Di ba? Hindi ba napakagandang balita no na ang Diyos nagbigay ng tagapagligtas. At hindi yun para sa mga Israelita lang kundi para sa lahat ng tao. Ngayon ang question, sino ba yung nakakaalam nitong mga bagay na to? Unang-una, sa panahon na yan, sino yung mga characters na may alam lang? Pinagpakitaan ng angel. Si Joseph, kung sino yung kausap dyan, di ba? Pangalawa, si Mary. Yan. Pangatlo na pinagpakitaan ng angel ay yung mga
pastol. Di ba? Ngayon, may natitirang mga tao na grupo. Sila yung mga tao na dahil sa katalinuhan nila, nakilala nila ang Diyos. Hindi sa pamamagitan ng anghel, kundi sa curiosity nila na makilala ang Panginoong Hesus. At yun yung pag-uusapan natin ngayon. Okay, tingnan po natin. Ito yung pag-uusapan natin a journey with unexpected events. Okay? Ano ba yung paglalakbay na yan? Bakit maraming nangyari? Sige po, next po tayo. Yan. What are the series of events that happen? Ayan. Next po tayo. Unang event, no? The Magi read and believed God's word. Tandaan po natin yan, Okay, sabi po sa next po, puntahan na natin yung scripture natin, dyan ay ikot yung mga pag-uusapan natin, no? After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, ito ang nakakagulat na part. Magi from the east came to Jerusalem. Ngayon ang tanong, paano nila nalaman na may ipaapanganak pala? Di ba? Bakit bigla silang napadpad sa Jerusalem? Kasi walang nabanggit dyan. Sa chapter 1, walang idea kung saan sila galing. Kung paano nangyari yon. Bigla na lang silang nag-appear sa Jerusalem. Pero based sa sa pag-aaral, ito yung pinakamalapit na reason. Pero bago yan, puntahan muna natin, sino ba yung mga Magi na yan? Okay. Yung mga Magi po ay priestly office from Parthian Empire. Ang Parthian Empire ay number 1 enemy ng Roman Empire. Sila yung dalawang magkalaban. Meron pang mas malakas dun sa na pangatlong kingdom o pangatlong empire. Pero ito ang number 1 na kalaban ng Roman Empire that time. No? At sila ay priest. Tandaan nyo sila ay priest. Pari. Hindi sila kung sino man. Kung sino sila sa lugar nila, priest sila. Isa sila sa may mataas na katungkulan. Pero lagi natin tatandaan, hindi po sila hari. Yan. May 3 haring nagsidalaw. Uy. Hindi pwede mangyari yon. Kasi kung hari sila, dapat na-preserve o idinitalye yung pangalan nila sa Bible. Kaso hindi recorded Sino daw yun? Sabi doon sa kabila, si Gaspar, si Melchor, at si Baltasar. Di ba? Pero wala naman nabanggit sa Bible. At ito pa po ang mga misconception. Hindi sila 3. Maybe 3 dahil 3 yung binigay na regalo. Pero pwedeng more than sila sa 3 or more than 1. Pwedeng 2, pwedeng 3, pwedeng 4. Kasi ang Magi is plural form yan ng magos. Ang ibig sabihin ng magos ay wise man. Pag Magi, wise men. Ibig sabihin marami sila. Okay, yun po, no? At paalala, ito pala, yung mga Magi din, they are astronomers who read the upcoming events by reading the stars. Mahilig silang tumingin. Alam niyo yung mga horoscope natin? Di ba? Alam niyo yung Virgo, Leo, Scorpio, Libra, lahat yan, mga astronomers ang may gawa. Diba? Yung mga horoscope natin, mga astronomers yon. Pero ewan ko na sa time natin ngayon, kasi sila legit. Talagang inaaral nila yung mga stars. Then suddenly, may kakaibang star na lumitaw. Diba? At gumalaw. Kaya nga nila sinundan. Sa atin dito, pag may nakita ka, uy, may liwanag dun, umiilaw. Gumalaw, ay, alien. Alien to. Sa kanila, hindi sila nag-iisip ng ganon. Nung gumalaw, ano sabi? Wait lang, bakit yan gumalaw? May something na hindi magagandang mangyayari or may positive na mangyayari, isinusulat nila. Sa atin dito, may star, uy, gumalaw, alien. Pero hindi. Diba? Isip muna tayo. Alien? Ay, hindi. Amen? Amen. Sorry. Okay, tuloy po tayo, no? Ang possible na, na pwedeng reason bakit sila napadpad sa Jerusalem, ito po. Maybe nabasa nila yung Daniel. Buksan na lang po natin, no? Daniel chapter 9 verse 25. Kasi tandaan natin, si Daniel, kasama siya sa mga biha galing sa Israel.
under Babylonian Empire at nung nagpalit ng nung bumagsak yung Babylonian Empire, kasama rin siya sa mga leader na inadapt ng Persian Empire. At sa Persian Empire kasi, may isang malaking library doon sa Babylon. Hindi na siya kingdom, kundi isa na lang siyang city, yung Babylon. Sa Babylon, may king kasi ng Persia, si Ashurbanipal. Si Ashurbanipal, siya yung kauna-unahang nag-collect ng mga libro sa buong mundo. Lahat ng kaya niyang gawin, hindi talaga totally buong mundo, kundi lahat ng kaya niyang kolektahin. So in short, siya yung kauna-unahang gumawa ng library. At maybe dito napadpad yung mga sulat nila, Daniel. So tingnan natin. Sabi sa Daniel chapter 9 verse 25, "Know and understand this." Sabi po dito, "From the time the word goes out to restore and rebuild Jerusalem until the anointed one." Tandaan po natin sa Old Testament kasi, sino ba yung mga ina-anoint? Yung pinapahira ng oil. 3 office lang yon, yung king, yung priest, at yung propeta. Yun yung anointed. Sila yung mga anointed person sa Old Testament. Pero may anointed one na sinasabi sa prophecy ni Daniel. Sabi dito, "The ruler comes there will be 7 sevens." Okay? And 62 sevens. It will be rebuilt with streets and trench, but in times of trouble. Ayan. Ngayon, ano yung mystery doon? So, ito po yung equation. No, kinumpute ko na para sa inyo. At para mas mag-gets natin. Yung 7 days na binanggit doon is equals to 7 years. Kaya yung sinabi na 7, ibig sabihin 7 times 7 equals to 49 years. Then may karugtong pa. 7 times 62, kasi 62 of 7 is equals to 434 years. Okay? Ngayon, ano ba yung mga taon na yan? Yung 49 years sa taas, kung makikita ninyo, yan, nandiyan dyan. Yung 49 years, ito yung time sa unang pagbalik ng ng mga exile. Okay? Sina Nehemiah, sina Ezra, nung nire-rebuild nila yung temple, pati yung wall, 49 years yon. Then, after ng 49 years, darating naman yung tinatawag nating silent years kay Malakay into Matthew. So, sabi dito, total of 483 years from the first return of the exiles to Jesus. So, ayan yung pinakamalapit na reason na na-determine nila na may ipapanganak na anointed one. At sa Numbers, buksan na rin po natin, Numbers chapter 24 verse 17, dito nabanggit ang star. Okay? Ang sabi dito, "I see him, but not now." Okay, sabi ni Moses, nakita ko na si Jesus. Nakita ko na yung pinangako yung anointed one. Kaso, hindi pa siya dumarating ngayon. "I behold him, but not near." Naniwala ako kahit malayo pa. "A star will come out of Jacob." Sino si Jacob? Si Israel. Okay? "A scepter will rise out of Israel. He will crush the foreheads of Moab and the skulls of all the people of Shet." So dito sa Numbers 24 verse 17, nakita naman natin yung existence o yung prophecy about sa star. So ayan yung dahilan, yan yung pinaniwalaan ng mga Magi, ng mga pantas. Next po tayo. Ay, pangalawang point na pala. Balikan lang po natin, balikan natin po doon. Yan. Dito sa among sa mga nabasa natin, naniwala ba yung mga pantas sa mga bagay na yan? Naniwala ba sila sa salita ng Diyos? Amen? Tayo ba? Naniniwala ba tayo sa salita ng Diyos? Sinong may dala ng Bible ngayon? Pakitaas nga yung mga Bible natin. Kala ko ba naniniwala tayo sa salita ng Diyos? Bakit wala tayong dala? Bakit umaabot sa point
na yung salita ng Diyos hindi natin pinapakinggan. Ang sabi ng Bible, masama ito, bawal ito, huwag kayong mag-inom, mag-Christmas na. Sabihin occasional, woo, utot nyo. Baka may tumikim dyan. Di ba? Tikim lang naman. Yung isang shot, wala pa kasalanan yan. Pag pangalawa, nagkakaroon na. Pag naglasing, malala na, impyerno na. No? Pero ito po, lagi natin tatandaan. Kung yung mga pantas, dahil sa curiosity nila, nalaman nila at naintindihan nila itong mga salitang to, paano pa tayo? Kasi ang Bible natin, kumpleto na po. Wala na kayong idadagdag, wala na kayong tatanggalin. Anong kailangan natin? Basahin. Di po ba? Yun lang yung condition sa atin eh. Basahin ninyo. Ano sabi ni Joshua? Meditate on it day and night. Naniniwala po ba tayo sa salita ng Diyos? Bakit walang may dalang Bible ulit? Next week, dali na natin ha. Tandaan natin yan. Huwag natin iset aside yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Yan yung reason bakit sila nagkaroon ng reason para pumunta sa Jerusalem. Next po. Ang sabi pa dito, no, the Magi sought Jesus. Pag sinabi natin sought, hinanap, seek. No. Matthew chapter 2 verse 2a. Tingnan po natin. Ang sabi po dyan, and ask, where is the one who has been born King of the Jews? Yun yung agad nilang tanong. Pagdating nila sa Jerusalem, ang tanong nila, nasaan ka agad si Jesus? Nasaan ka agad yung bata na ipinanganak? We saw his star when it rose and have come to worship him. So ito po, no, dito, makikita natin yung significance ng star. Tingnan nga po natin. Basahin natin. Next po. Ang sabi dito, it is God who guide the Magi through the star. So in short, God is the first cause of this event. Amen? Walang Pasko, hindi malalaman na pinanganak si Jesus, kundi dahil doon sa star. Amen? Ngayon, tingnan natin. It is not some other supernatural event, but it is a divine event with divine intervene of God among the Magi. Hindi siya supernatural eh. Divine intervention siya. Ibig sabihin, Diyos ang kumilos para matupad itong mga bagay na to. Next po. Ang sabi pa dyan, sige po. Ayan, the Magi came from the far east to worship the Lord. Ito po, no? They don't mind the distance between Babylon to Israel. Just to worship the Lord, although they don't know the Lord of Israel is. Ano ba yan? Tingnan po natin. May papakita ko sa inyong mapa. Yan. Dito sa mapa na to, tingnan niyo yung layo. Ayun yung Babylon. Doon sila galing. At sila, nasa isang empire sila, hindi sila sakop ng Roman Empire. At kung mapapansin ninyo, umakyat pa sila sa Katna, sa Damascus, pababa ng Jerusalem to Bethlehem. Iniwasan nila yung disyerto kasi Arabian Desert po yan. Delikado dyan pag dyan sila. Ngayon, by estimation, ewan ko kung kita ninyo, ang sabi dito, possible route of the wise men from Babylon, 900 miles. Tapos, kung babaybayin siya, it equals to 120 days. So, ibig sabihin, mali yung nasa isip natin sa live bilin. Di ba, pag pinanganak si Jesus, tapos darating yung mga pastol, kasama yung mga sheep nila, tapos naduduk agad yung pantas. Hindi. Months, yung iba nga sa pag-aaral, si Jesus marunong nang maglakad, tumayo. Nung nahanap sila ng mga pantas. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung verse. No? Diyan makikita natin na from Babylon to Bethlehem, 900 miles. May reason ba para hindi mag-worship sa Diyos? Sila, milya-milya yung nilakbay, tapos yung mga Kristiyano ngayon, nandyan lang yung bahay sa labas, nasa Greenland, nasa Greenfield, nasa Ampid, hindi pa makapunta.
Amen? Yun yung masakit na reality. Pagdating sa pagsamba sa Diyos, dami nating rason. Kung hindi man distansya, maraming reason. Maglalaba. O, tapos may reunion, may Christmas party. Buti na lang yung reunion ng iba, hindi tumapat ng linggo. Praise God. No? Pero maintindihan naman yon. May mga bagay na ganun talaga. Kasi di naman nakakaintindi yung iba nating kamag-anak. Tayo mag-a-adjust. No? Pero ito po ang point natin. No? Sige po, next po tayo. Tandaan natin itong bagay na to. There is no valid reason to not worship God. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Yan. Kaya nga yung iba dito na natutulog eh. Kasi ayaw nilang mamiss yung service. O pag gano'n pag worship time, dyan na natutulog. O tumatango na. Alam niyo sa Old Testament, kapag naglilingkod kayo sa hari, tapos malungkot kayo, kilala niyo si Nehemiah, di ba? Mapuswerte si Nehemiah, close siya kay King Xerxes ng Persia. Nung nakita siyang malungkot. Kasi kung hindi, pinupugutan ka agad yun ng ulo. Kapag puyat ka, tapos antok-antok ka, tapos maglilingkod ka sa hari, putol ulo ka agad yun. Kung tayo nasa Old Testament, ang dami ng putol yung uli dito. Ang dami ko na nakikita. Parang yung manok natuto ka. Kaya yan, gisingin kapatid ninyo, kalabitin nyo naman. Sabihin nyo sa kanya, next time magdala ka na ng kumot. Sige, gawin ninyo. Sabihin nyo, next time, magdala ka na ng kumot. Okay lang yan. Ganun talaga. Kaya tandaan natin walang reason para hindi mag-worship sa Diyos. Ngayon, ano ba yung worship kasi na iniisip natin? Baka mamaya ang worship na iniisip natin every Sunday lang. Tapos kailangan mo lang umattend. Hindi. Kung hindi ka makaka-attend ng Sunday, mag-pray ka sa bahay mo. Mag-worship ka. Pwede tayo manalangin. May Bible tayo sa bahay. Kung wala, may cellphone ka, mag-download ka ng app. Wala nang hadlang ngayon para mag-worship sa Diyos. Amen? Di po ba? Yung nakakalungkot kasi na realidad madalas pupunta tayo sa simbahan, nakala natin, yun lang yun. Tapos, from Monday to Saturday, okay nang wala. Pero hindi ganon. Dapat everyday, nag-worship tayo sa Diyos. Anong sabi ni Paul? Whether you eat or drink, do it for the glory of God. Kahit yung basic needs natin, dapat nakaka-glorify sa Diyos. Diba? Araw-araw tayo Christian, hindi tayo Sunday Christian. Ngayon po, tuloy tayo. Next po. Sabi sa pangatlo, the Magi recognized the worth of Christ. Nakita nila yung kahalagahan nun. Basahin po natin. Ito, sabi diyan, and ask, where is the one who has been born King of the Jews? Ano sabi? We saw his star when it rose and have come, ano sabi? To worship Him. Kilala ba nila si Yahweh sa Babylon? Iba yung Diyos na sinasamba nila doon. Pero ano nakita natin dito? In-acknowledge nila yung mga kaganapan pala, hindi biro. First time nila makakita ng star na gumalaw. Diba? Unexpected event yon. Tapos pagpunta nila dyan, hinahanap nila. Mamaya titingnan natin kung ano pa yung unexpected event. Pero dito makikita natin na unexpectedly, nanampalataya sila sa Diyos, kay Jesus, sa ipinanganak na hari ng mga Hudyo, kahit hindi pa nila nakikita. Worship yung salita Mamaya, bibigyan natin ng pansin yung worship na yan. Kaya kung mapapansin natin, next po, ang sabi dito, the Magi accepted the reality that the child who was born is divine. Di ba sa point number 2, nakita natin kung gaano kalayo yung nilakbay. Tapos, ang reason lang nila, all they know is the child who was born is divine and nothing else. Wala silang ibang motivation. Ang motivation nila, mag-worship sa Diyos,
sa pinanganak na bata kasi ang alam nila, divine yung bata na yun. May banal na hindi nila nakita sa religion nila. So, puntahan natin. Next po tayo, no? Ngayon, ang question dito, are all happy in Jesus' birth? Masaya ba? Marami bang natuwa sa sa kapanganakan ni Jesus? Did King Herod recognize the worth of Christ? Di ba? Na-recognize ba ni King Herod yung kahalagahan ng Panginoong Hesus? So, i-compare natin ngayon yan. Sige po, next tayo. Baybayin natin yung mga verse na natitira. Sabi sa Matthew chapter 2, verse 3, when King Herod heard this, ito po yung tanong nasan daw yung pinanganak na hari ng mga Hudyo? Narito kami para sambahin siya. Sa verse 3, when King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. Lahat nataranta. Tandaan po natin yun lahat nataranta. Bakit? Sino ba si King Herod? Sige po, tingnan natin. Ano bang character ni King Herod? Sige po. Ang sabi dito, si King Herod ay hindi isang Israelita. Isa siyang Edomite. Nasa line siya ni Iso. O sa Tagalog, Isaw. Di ba? At si Isaw ay kakambal ni Jacob. Nakilala natin bilang Israel. So, hindi siya. Galing siya sa kalaban na side ng Israel. Kasi yung kambal na yan, si Isaw pati si Jacob ay magkaaway. Okay? So ngayon, ang tanong, paano siya naging hari? Simple lang. Kung yung mga nasa line ng hari, kung alam niyo ba yung book ng Maccabees? Yung non-canon sa Bible, sa mga Katoliko? Yan. Yung Makabebe or Maccabees, Makabeyo, yun po sa aklat na yun, nasa line ng mga kings, ang inasawa ni Herod. Kaya siya napamana sa kanya yung kingship. Okay? Ngayon tuloy po tayo. Yan, paranoid king. Bakit siya paranoid? Sige po, next po tayo. He would easily kill his own sons or one of his wives or the high priest if he thought any of these were in any way conspiring against him. Lahat, kahit high priest, kahit sarili niyang asawa, handa niyang patayin para sa trono. Kaya siya nataranta nung ibinalita sa kanya ng mga Hudyo, nandito daw, pinanganak yung hari ng mga Hudyo, nandito kami para sambahin siya. Nataranta. Ngayon, hindi lang yan yung reason. Tingnan natin yung mga possible reasons. Bakit siya nataranta? Okay? Ito po, Yan. Possible cause of panic. Number 1, for King Herod, Jesus is a threat for him o to him. Okay? Bantayon sa pagiging hari niya. Pangalawa, the Roman Empire might think that Herod is a traitor because he welcomed the Magi. Dahil tinanggap niya yung mga Magi na galing sa kalabang empire, anong iisipin ng Roman Empire? Under sila ng Roman Empire, ay traitor to. Yari ka ngayon. Kawawa kayo, Israel. Tuloy natin. Pangatlo, Herod fears that the Parthian Empire supports Jesus by political means as the true heir of David. Yun yung isa niya pa kinakatakot. Pambihira ito, pumunta dito, hinahanap nila yung tunay na hari. Pag kinupkup nila, susuportahan nila para kalabanin ako. Mawawalan na ako ng pagkakataon para manalo sa kanya. Kasi buong empire na yung yung katulong ni Jesus kung gano'n yung nangyari. Kaya kung mapapansin niyo yung susunod na event dyan siya nag-decide para patayin lahat ng sanggol from bagong panganak hanggang 3 years old. Diba? Ayun po yun. Sige, tingnan po natin. Ngayon, ito yung reason bakit natatakot si King David. Mas malupit sa kanya yung hari ng Parthian Empire. Si Phytis, sabi dito, the fourth po yan, sabi dito, Phytis was not considered devout, and when he became king, he killed his father.
Tapos yung 30 brothers niya, dinala niya kay Augusto Caesar, emperor ng Roman Empire that time as, sabi diyan, as hostages. Biruin mo, para wala siyang kalaban, yung 30 ng mga kapatid niya, pinadala niya. Mas ruthless yan kumpara kay King Herod. Kaya siya natatakot. Then tuloy po tayo, no? Ayun na naman. Nagpangatlo. Ito po na lagi natin tatandaan. Balikan natin, no? Yung mga nakakita sa pagdating ng mga pantas sa Jerusalem at nabalitaan nila na may hari na ipinanganak, lahat ba natuwa? Na-appreciate ba nila? Yung mga pantas na-appreciate nila. Pero, itong si Herodes, hindi niya na-appreciate. Okay? Hindi lahat ng lumalapit sa Diyos ay ang purpose, i-worship siya. Tama? Even sa time ng miracles niya, during ng ministry niya, yung iba kaya pumupunta sa kanya lumalapit kasi may feeding program. Di ba? Yung iba kaya lumalapit kasi gustong gumaling sa sakit. Yung iba kaya lumalapit sa kanya, naghahanap ng miracle kasi entertainment eh. Kapag gumawa, pambira, naglakad siya sa tubig, wow, palakpakan. Ganun ang dating. At higit sa lahat, may mga tao na sumusunod sa kanya para hanapan siya ng mali. Amen? Mga Pariseo, Saduceo, nandoon sila para hanapan siya ng mali. At walang pinagkaiba yan sa time natin ngayon. Hindi lahat ng pumupunta sa church ay gusto mag-worship sa Diyos. Amen? Kung gusto natin mag-worship, bakit ang daming tulog? Bakit kung gusto nating mag-worship, bakit kung kailan may swimming bukas, mas madami tayo? Bakit nung anniversary, ang daming tao kung kailan may pagkain? Di ba? Kasi may mga personal interest tayo pagdating sa simbahan. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon, no? Ito yung dapat natin maintindihan eh. Hindi tayo pumupunta sa church for entertainment para mailabas yung problema natin sa Diyos. Ano nga yung reason bakit tayo nandito? To worship God. Yun lang yun, wala tayong ibang reason. Kasi kung pupunta ka, ang lungkot ko, problemado ako, pupunta ako sa simbahan. Tapos doon ka mag-iiyak. Merong church, bago ako padpa dito, yung mga church na pinanggalingan ko, no? May umaabot pa sa point na, habang nagpe-praise and worship, pupunta doon sa gitna ng stage, tapos lumuhod, doon, tataas ang kamay, tapos nag-iiyak. Mali po ba o tama? Anong sabi ni Jesus sa turo niya pag mananalangin kayo? Pumunta kayo sa silid at doon kayo manalangin para may privacy kayo ng Diyos. One-on-one lang kayo. Anong nangyari? Nakaka-distract na at hindi na maganda. At meron pang mga members na iyakin, mga crying ladies, crying men. Diba? Ultimo, ang saya-saya ng worship, ang message ng pastor, rejoice always. Pero habang kumakanta na, umiiyak pa rin. Kasi tears of joy daw. Nagpakanta, yung song leader, sige po, awitin natin yung Open the Eyes, pero siya nakapikit at umiiyak. Open the eyes of my heart, Lord. Wala eh. Doon natin makikita na bawat isa sa atin may personal interest. No? Pwedeng maganda, pwedeng hindi. Yun ang reality doon. Kaya tayo bilang Kristiyano, try natin, suriin yung sarili natin. No? Mamaya after nito, tanongin yung sarili nyo, para saan ba ako naglilingkod? Para sa Diyos ba? O para sa sarili ko? Dahil problemado lang ako, kaya ako pumunta sa church. Kasi may swimming bukas. Kasi anniversary. Di ba? Yun ba yung reason bakit tayo nandito sa church? No? Kayo lang po ang makakasagot niyan. Punta tayo sa pang-apat natin. Yan, the Magi humbled themselves to worship Jesus. Okay, yan yung unexpected event natin na pang-apat. Na yung isang Magi, isang matalinong tao, priest, tapos sasamba dun sa batang walang muwang.
na kung titingnan natin, pinanganak pa sa stable, sa sabsaban. Okay? Basahin po natin, jump na tayo ngayon. Verse 10 to 11 tayo. When they saw the star, they were overjoyed. Siyempre, sa wakas, 120 days, hindi ka pa ba matutuwa na nakita mo na? Mission complete ka na yan. Di ba? Sino hindi matutuwa? Opo, sa hirap ng dami ng nilakad nila. Ngayon, sabi dito, ito na, sabihin ko sa inyo Verse 11. On the coming to the, anong sabi? House. Wala na sa sabsaban. Nasa bahay na, nakauwi na. Ano sa live bill nandito yung tupa, yung pastol, si Mary, si Jesus. Wait lang hintayin namin yung pantas. Hintayin namin makumpleto. Ma'am, 1 week na kayo dyan. Hindi. Para makumpleto yung live bill hintayin namin yung pantas dito. Ganun ba? Hindi. Ano po? Di ba, may anghel pa yung iba. Pero ito, tatandaan natin nasa bahay na sila. Doon na, nung nakita nila si Jesus. Sabi pa dito, they saw the child with his mother Mary. And they, anong ginawa? Bowed down. Yumuko. At yung yuko nila, yung nakalapat yung mukha doon sa ground. Yun yung ibig sabihin ng bow down. At ito ang sabi pa dito, and worship Him. Then they opened their treasures and presented Him the gifts of gold, frankincense, and myrrh. Tingnan natin. Ano ba yung ibig sabihin ng worship? Ang sabi dito sa worship, worship in Greek is proskuneo. Okay? Meaning, pros, to kiss the master's hand, and ko, ibig sabihin nun, dog. Kung kukuhain natin yung meaning na yun, proskuneo means to kiss like a dog licking his master's hand. Ang point niyan, isa po yung idiom o figure of speech na kung saan tayo, o sa time nila, yung ginamit na salita, yung mga pantas umakto bilang aso na mababa sa harapan ng batang walang muwang kasi yung bata na yon ay banal. Amen? Di po ba? Yun yung magandang part doon Napakatalino nilang tao, marunong sila mag-isip sinong matalino ang mag-a-acting bilang isang aso. Di ba? At paalala po ang aso sa kanila, tinuturing nyo na marumi. Kasi yun daw ay mga scavengers. Kung naalala ninyo, sino yung dumidila sa sugat ni Lazarus? Aso. Nung si Jesus meron siyang kausap, ano yung ginamit niyang allegory? Yung about sa pagpapala ng Diyos. Hihintayin nila para daw silang aso na pumupulot ng mga nalalaglag ng mga mumo, di ba? So, in short, hindi magandang illustration yung dog. Pero base sa pagkaagamit ng Greek word na proskuneo, ano pong ibig sabihin? Sige, tingnan po natin. Next po tayo. Ang sabi dito, worship is acknowledging that there is a God who is much greater than us, who deserves to be praised. Di po ba? Yun yung magandang part doon. Na makikita natin na ang Diyos mismo o yung mga pantas ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ngayon, balikan natin. Pag pinag-usapan natin yung worship, para kanino ba tayo naglilingkod? May mga time kasi, kaya tayo nandito sa simbahan kasi, anong reason? Yung iba, dahil out of obligation. Ay, part ako ng praise team ngayon Hindi ako pwede umabsent. Pero pag hindi naka-schedule, ay pwede na. Di ba? Hindi ako mag-preach ngayon, okay lang na absent muna ako. Out of obligation, doon ka lang nagiging active. Pero pag wala, tambay pogi lang muna tayo sa simbahan. Yun yung nakakalungkot na part doon. Hanggang saan aabot yung pagiging Kristiyano natin. Yun ang nakakalungkot na part. Pag sinabi nating worship, sana ma-emphasize doon na patuloy tayo magpakumbaba sa Diyos. Kasi minsan, kaya tayo nag-worship sa Diyos, ano yung mga reason? Minsan, out of obligation.
Minsan may swimming, may outing, may okasyon. Minsan may crush lang mga kabataan. Minsan may crush lang kaya nandito sa church May nililigawan. Opo, danas ko yan. Diba? May mga pagkakataon na ganun Kaya sa atin na bilang mga mga kabataan, lagi tayong after sa entertainment. Masaya tayo pag may praise and worship. Pero, pag bumaba kayo, tingnan ninyo minsan pag umiihi ako ng gantong time, tama si Pastor Reggie, marami kang makakasalubong talaga sa baba. No, dyan, sa may multipurpose sa canteen. Di ba? Hindi kasi nila nauunawaan. Kaya dapat tayo, bawat isa sa atin, maunawaan natin yung tunay na pagsamba. And last, panlima, ito pa pala. Bilisan na lang natin to. Ito, common naman to sa atin Yung mga simbolo nung mga gifts sa kanila. Sabi dito, nagbigay daw sila ng gold, frankincense, and myrrh. Next po, yan. What does the three gifts of the Magi symbolize? Una, yung gold. Sabi dito, honoring Jesus divine kingship. Yun yung ibig sabihin ng gold. Kasi yung sinamba nila ay banal, Diyos, divine. Pangalawa, frankincense, symbolizing His priestly mission. At yung pagiging banal niya. Ayun po yun. Kasi ang frankincense, ginagamit lang yan sa mga services, sa mga pag-aalay. Mabango po yan. And yung myrrh, an ointment for burial. Yan. Myrrh foreshadows His death. So lahat yan, yung tatlo, sumasalamin sa mission niya, mission ni Jesus sa adulthood niya para matupad ang kalooban ng Diyos. Unang-una, yung gold bilang sa kingship, tunay siyang hari. Frankincense bilang isang priest at sacrifice. Tapos sa myrrh, ito naman yung pangburol sa kanya. Yung ginagamit na pabango. No? Tuloy po tayo. At panglima, the Magi obeyed God rather than men. Okay? Basahin po natin sa Matthew 12, chapter 2, verse 12. God said to them in a dream, do not go back to see Herod. So the men returned to their own country by a different road. Ayan. So diyan po makikita natin, yung ginawa nila, tandaan natin yung ginawa nila na lumipat sila ng ibang daan, alam niyo bang malaking kalapastanganan yun? Pwede silang mapatay dahil doon. Pero pag bumalik naman sila kay King Herod, patay din naman kasi sila. Kaya okay lang. Bakit? Kasi sabi ni King Herod, may nagbigay ng instruction kapag nakita ninyo, daan kayo dito, sabihin nyo sa akin, para ako mismo, pumunta sa kanya at mag-worship. Ngayon, yung salita ng hari, absolute yon. Ngayon, kung hindi mo gagawin yon, hindi tinanggap ka ng maayos, tapos pinakitunguhan mo ng hindi na maganda, nilayasan mo, kabastasan yun. Pwede silang mapatay doon. Pero kapag bumalik naman sila, interrogation ang mangyayari pag hindi sila umamin kung nasaan si Jesus. No? Kaya maganda yon na binalaan sila ng Diyos. Kaya tingnan natin, next po tayo. God's instruction is absolute and it must be followed. So wala nang iba dapat tayong susundin, kundi ang Diyos. Minsan kasi, ang nangyayari sa atin, dalawa lagi yung nasa isip natin, susunod ba ako sa Diyos o susunod ako sa sarili ko? Minsan kasi nagtatalo yung man's word pati God's will. Ang iniisip natin, pag tayo may plano, gusto natin yung plano natin ang nasusunod. Ngayon ito, mukha bang pinagplanuhan yung journey nila? Hindi. Hindi nga nila alam na kaka-journey nila. May gagalaw na between, makapag-search sila ng related materials or scripture. Di ba? Hindi rin nila maasahan na magkakagulo sa Jerusalem. Buong Jerusalem yun, magkakagulo sa Jerusalem dahil sa balitang yon. Hindi rin nila inaasahan na hihinto mismo yung star kung nasaan si Jesus. Yung gumagalaw biglang huminto at hindi rin nila inaasahan na yung bata na kaharap nila ay mas higit pa kesa sa
kanila. Di po ba? Ngayon, ang Diyos ang nagbigay ng absolute plan para sa kanila, sumunod lang sila. Ngayon, ito po yung challenge ko sa inyo. Alam ko marami tayong pinagdadaanan, marami tayong trials, ang dami nating gusto, ang dami nating pangarap sa buhay, mga kabataan, mga adult, no? Kung kalooban niya ng Diyos, tandaan natin, Diyos ang unang kikilos. Amen? Hindi tayo. Kasi pag kalooban niya ng Diyos, siya ang unang kikilos. Kasi pag tayo ang kumilos, laging palpak, laging failure. Diba? Kaya yun yung kahalagahan nun. Kaya tuloy po tayo, tingnan natin, no? And sometimes God uses people as a vessel of His Word. Bakit? Kasi alam naman natin yung salita ng Diyos. Ano yung salita ng Diyos? Bible. Di ba? Tandaan natin sa kanila kasi ano yung word of God sa kanila? Doon sa mga pantas, kinausap mismo sila ng Diyos sa pamamagitan ng dreams. Di ba? Sa pamamagitan ng panaginip. Okay? Ngayon ang tanong, Pastor, maririnig ko pa ba yung Diyos ngayon? Magbasa ka ng Bible, di ba? Ngayon, kung gusto mo talagang marinig ng malakas yung sinasabi ng Diyos, basahin mo ng malakas. Ewan ko na lang, bawat John 3:16, for God. Rinig mo na yung salita ng Diyos. Pero ito po, puwera biro. Puwera biro, no? Isipin natin sabi dito, sometimes God uses people as a vessel of His Word. Sino yung mga tao na yon? Magulang natin. Kaibigan natin na willing mag-advise sa atin through biblical patterns or biblical beliefs. O basin, related sa Bible. At higit sa lahat, mga pastor natin lagi nandyan. Ginagamit yung mga pastor natin para magbigay sa atin ng salita ng Diyos. Kaya marami na namang tulog ngayon. Kasi, ano sabi? Pastor ang deliverer ng salita ng Diyos. Kung tutulugan mo, hindi ka naniwala sa salita ng Diyos. Di po ba? Ngayon, balikan natin. Hindi lang yan about sa yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Through pastors, may mga time kasi na matigas yung puso nating mga member. Kapag pag nasita tayo, ay, Miss, baka naman, tatayo ko sa harap, ang ikli ng suit mo. Mag-worship pa sa Diyos. Sabi ng pastor mo, simula ngayon, wala na magka-crop top unless malinisan ang pusod. Na-disappoint. Ano ba naman si pastor? Lahat na lang, pati damit ko, pinapakialaman. Hindi na ako magsisimba dyan. Wala na. Kapatid, wait lang yung instrument mo medyo malakas, pwede pahinaan. Pastor naman, lahat na lang. Pati pagtugtog, ang hina-hina ng palo ko, hina-hina ng kalabit ko, malakas pa rin sa'yo. Laging ako na lang nakikita mo Sabi ng pastor, yung mga anak ninyo, takbo ng takbo. Anya, takbo ka ng takbo Sabi sa inyo, huwag nyo hayaan tumakbo sa church. Ay, ano ba yun? Pati ba naman anak ko? Wala namang muwang yan. Kada sita sa atin, nasasaktan tayo. Di ba? Anak, wait lang. Nakuha po natin. Kaya napaka-importante na yung mga pastor natin ay mahalin natin. Kasi sila yung vessel ng God's Word. Amen? Pahalagahan natin sila. Kasi tandaan nyo kaya binigay ang pastor sa congregation o sa church kasi mahal sila ng Diyos. Okay? Ang tanong, paano pa kaya kung asawa nyo pastor? Wow, di mahal na kayo ng Diyos niyan. Diba? Kaya yon, pahalagahan natin yung mga pastor natin kasi mga pastor natin, sila yung number one na mas nakakaintindi sa salita ng Diyos at nakakaintindi sa mga situations natin. Kaya dyan po natin tapusin, Ang sabi dito the unexpected events that happened in the Magi reflect how Christians accept and believe in Jesus Christ. Paano tingnan natin, Number one,
The Magi read and believe God's word. Nung tayo ba dati kilala na ba natin ang Panginoong Hesus? Hindi pa, unbeliever tayo nun eh. Nung tayo nabahagian ng salita ng Diyos, saka lang tayo naniwala. Katulad ba ng mga pantas? Katulad ba ng mga pantas? Amen po ba? Pangalawa, ang sabi, the Magi sought Jesus. Hinanap nila yung Panginoong Hesus. Ginawa ba natin yan sa Christian life natin? Amen. Pangatlo, the Magi recognized the worth of Christ. Naranasan ba natin yung kahalagahan ng Panginoong Hesus sa buhay natin? Amen? Pang-apat, the Magi humbled themselves to worship God. Nag-worship ba tayo sa Diyos? Nagpakumbaba ba tayo? Inamin ba natin na makasalanan tayo sa harapan ng Diyos? Panlima, ang sabi dito, the Magi obeyed God rather than man. Sinusunod ba natin yung salita ng Diyos? Di ba? Palakpakan natin ang Diyos kasi napakadakila niya sa buhay natin. Lahat yan sumasalamin kung sino tayo. Kaya sa mga magpapabaptize bukas, handa na ba kayo? Di ba? Kasi hindi biro. Yung Christian life natin, kailangan natin sumunod. Kailangan natin na mag-humble, ang tawag doon, magpakumbaba. Diba? At tanggapin natin na tayo ay makasalanan sa harap ng Diyos. Yun eh. Kasi kung hindi tayo ready sa lahat ng consequences sa Christian life natin, ay, may isang araw pa. Mag-isip muna tayo, no? Ganon. Kasi di talaga siya biro. And next, sabi po dito, in this journey, we learn that the message of Christmas is not just about giving. Hindi lang siya about sa pagbibigay. It is a journey of people who transform their lives by God through unexpected events. At ano yung hamon sa atin ng Diyos? Buksan na lang po siguro natin yung mga Bible natin sa Romans chapter 12, verse 1. Ito yung kasi ang Diyos nakita natin nagbigay na eh. At yung ibinigay na yon, hinanap ng mga pantas. At tulad ng mga pantas, tayong mga Kristiyano natagpuan na natin. Ngayon, hindi man tayo makapagbigay sa Diyos ng kahit anong bagay na mas mahihigit sa binigay niya, ito lang hinihingi niya. Sabi ni Pablo sa Romans 12:1, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. Amen? Living sacrifice. Kasi sa Old Testament, ano ba yung mga sacrifice? Pinapatay yun, di ba? Gusto nyo patayin? Hindi pa naman. Di ba? Pero ang point dito, living sacrifice. At ano sabi? Holy and pleasing to God. Maganda sa paningin ng Diyos. Banal sa harapan ng Diyos. This is your true and proper worship. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hinihiling ko po lahat na tumayo tayo at tayo po'y manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga natutunan namin ngayong umagang ito. Na yung diwa ng Kapaskuhan, Lord, hindi lang siya about sa pagbibigay. Kundi, Panginoon, kayo ang unang nagmahal, kayo ang unang nagbigay sa amin. Kayo yung gumawa ng reason, yung first cause, bakit kami tumanggap sa inyo, katulad ng mga pantas, Lord. And Lord, sa pagkakataon na to, dalangin po namin na gawin niyo po kaming ganap. Kumpleto, Panginoon, sa harapan ninyo. Yung mga unexpected events na naranasan namin bilang mga lingkod ninyo, ay patuloy namin maranasan everyday, Lord. I-surprise nyo kami, Lord, sa mga biyaya, sa mga blessings. Ganon din sa mga pagsubok, Lord, na pagtatagumpayan namin na kasama kayo. Dalangin po namin, O Diyos, sa mga oras na ito. Kung kami man po ay may pagkukulang, humihingi kami ng kapatawaran sa inyo. May mga pagkakataon, Lord, na ang dami naming dahilan para hindi mag-worship sa inyo. Hindi man dito sa simbahan, Lord. May mga gabi na natutulog na lang kami basta nang hindi kami nananalangin. Mas marami pa yung time namin sa cellphone, sa Facebook, kaysa magbasa ng salita ninyo. Lord, sa mga kakulangan po namin, humihingi po kami ng kapatawaran. At dalangin po namin, O Diyos, sa mga oras pong ito, na patuloy niyo po kaming baguhin. Patuloy niyo po kaming gawing ganap, gawing maayos, Panginoon, sa harapan ninyo.
Dahil isa lang po yung hinihingi ninyo, Lord. Hindi namin kailangan magbigay na napakalaking halaga sa church. Hindi namin kailangan makapag-evangelize ng napakarami, Lord, para tanggapin nyo kami. Isa lang po yung hinahanap nyo sa amin. Yung sarili naming buhay bilang living sacrifice. Sacrifice na banal at karapat-dapat sa harapan ninyo. Lord, katulad po ng mga pantas na ito, dalangin po namin, Lord, na patuloy niyo pong baguhin yung kaisipan namin. Lalo pagdating sa pag-worship sa inyo, kayo po, Panginoon, yung uunahin namin. Dahil kami ay parang aso lamang, Lord, na napakaliit sa inyong harapan. Basura lang yung hinahanap namin, pero sa kabila nun, pinalitan niyo to ng ginto at tinanggap kami, Lord, nilinisan kami, Lord. Dalangin po namin sa mga oras na ito. Patuloy niyo pong buksan yung puso't isipan namin sa mga salita ninyo. Dahil ito po, Panginoon, yung patunay na kami ay alagad ninyo dahil marunong kaming sumunod sa mga salita ninyo. At dalangin din po namin, O Diyos, na lalabas kami, Panginoon, sa bahay-sambahang ito na angkin yung katagumpayan sa inyo pong mga salita. Maraming salamat po, O Diyos. Patuloy niyo pong i-bless yung family ng bawat isa. Ganun din po, Panginoon, yung mga kapatiran namin na wala dito. Muli po, Panginoon, sa inyo po ang pinakamataas na kapurihan, pagdakila at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sa Diyos po ang kapurihan. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing. Now I'm shouting. You got me leaping. And now I'm singing hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. Every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting.